Magandang araw! Hindi ka ba nagluluto ng lasagna dahil wala kang oven? Nako, eto na ang solusyon dyan. So, gagawa tayo ng lasagna. Hindi ito yung tamad version. Ito yung normal na paraan ng paggagawa ng lasagna, pero sa kawali lang po natin lulutuin. Maa-achieve pa rin natin yung sarap ng lasagna kahit wala tayong oven. Napakadali lang po, kaya't panoorin nyo tong ating gagawin. Ipiprepare na natin yung ating mga kakailanganin. Sa pagluluto naman ng lasagna sheet ay lulutuin natin to according to package instruction. Pero dito po, since ito nga ay lulutuin lang natin sa kawali. So instead na 4 minutes lang natin lulutuin, ay lulutuin natin ito ng 8 to 10 minutes. So ito pong tubig ay nilagyan ko yan ng salt at ng oil. Kung baga sa pasta ay kailangan al dente na yung gagawin natin na pagluluto, and then after that, tanggalin na po natin dito sa ating kawali, ibabad muna natin sa tubig. Ayan, dapat po ganito, saktong lambot nung ating pagkakaluto sa ating lasagna sheet. And dito naman sa isang maliit na saucepan ay meron akong 80 grams ng butter. I-melt lang natin yan, at kapag melted na itong ating butter ay maglalagay tayo ng 4 tablespoon ng harina. Sa mahinang apoy, lulutuin lang natin yan ng 1 to 2 minutes para maalis yung raw taste ng ating harina. Mas lalong masarap itong ating white sauce. After that, maglalagay na tayo ng 500 ml fresh milk or evaporated milk. Ay pwedeng-pwede nyo pong gamitin. Continuous lang po natin tong hahaluin para maging smooth itong texture nitong ating white sauce. Then timplahan natin ng paminta, konting nutmeg. Kung wala naman pong nutmeg, okay lang. Huwag nyo nang lagyan. Pwede rin kayong mag-add dyan ng mustard, at naglagay rin ako ng 250 ml ng cream. So, continuous lang po natin tong hahaluin, at kapag na-achieve na natin yung saktong lapot, ay okay na to. Pwede na nating i-off at i-set aside natin. Dito naman sa ating kawali, wala pong mantika itong ating kawali, ay ilalagay natin itong ating ground beef. Magmamantika po kasi to, kaya hindi ko na nilagyan ng oil. Pwede rin naman kayong gumamit ng pork or ng chicken kung ayaw nyo ng beef. Ayan. So, pag nagmantika na yan at na-brown na, ilagay na natin itong ating onions at garlic. Lalantahin muna natin yan bago natin gisahin ng sama-sama. So, sangkutsahin po natin ng mabuti. Mas masarap kasi talaga kapag sangkutsyado yung karne. At kapag sangkutsyado na yan, maglalagay ako rito ng konting white wine dahil wala po akong red wine. Ang paglalagay naman po ng alak sa inyong niluluto ay optional lang. Meron po kasing mga hindi gusto ng lasa ng alak, kaya wag nyo na lang pong lagyan. At pag okay na, timplahan na natin salt and pepper, haluin uli natin, at maglalagay na tayo ng spaghetti sauce. So, ang akin pong ginagamit ay spaghetti sauce pero Italian style. Ang Italian style po ay hindi matamis, kaya kung gusto nyo ng medyo may tamis ay po pwede kayong mag-add ng konting sugar. Lagyan nyo na rin ng dried oregano. At haluin lang uli natin yan. Tapos nilagyan ko rin ng konting tubig. Takpan natin, palambutan pa natin yung ating beef. At kapag malambot na yung beef, tapos nag-reduce na rin yung sauce na nilagay natin, pwede na nating alisin itong ibang meat sauce sa kawali. Magtira lang po tayo ng konti. Tapos lagyan natin yan itong ating white sauce. I-mix po natin, paghaluin natin para mag-combine sila ng mas maayos. Then, ile-layer lang natin itong ating mga lasagna sheets. So, naka-off po yung apoy niya na. Pwede natin itong gupitin para maging lapat yung sukat dito sa forma nitong ating kawali. At paulit-ulit lang po yung procedure na ating gagamitin. Maglalagay tayo ng konting meat sauce, konting white sauce. Lalagyan natin ng keso. Mas maraming keso, mas masarap. Bali, naka-off yung ating apoy habang nile-layer natin itong ating lasagna. At sa pinaka final layer niya ay maglalagay lang tayo ng ating pang natitirang white sauce. Lagyan natin ng keso. Buksan na natin ang apoy. Lutuin natin ng 10 to 12 minutes. Ang gamit kong keso ay yun pong brand na yon. Hindi na i-stretch pero winner sa sarap. So ito po, mainit pa pero luto na. Palamigin muna natin ng few minutes bago natin i-serve. Gumawa nga rin pala ako ng napakasarap na garlic bread dito sa kawali. O diba, super easy lang at nakagawa ka na ng lasagna sa kawali. Thank you for watching. Please follow for more.